Nagsialisan ng ang mga taong nakipaglibing sa kanyang tsongkadyo, nakatunghay siya sa pinaglagakan ng mga labi nito, hindi mampat ang mga luha sa kanyang mga mata, katabi nito ang libingan ng kanyang mga magulang. Mobita halika na, mukhang uulan, yaya sa kanya ni Lalaine, katabi nito si Cheska. Anong plano mo ngayon, Mobita? Tanong sa kanya ni Cheska. Hindi ko pa alam, basta girl, nandito lang kami ni Lalaine para sa iyo. Salamat, inihatid siya ng mga kaibigan sa bahay ng tiyuhin. Wala ang tiyahin niya at ang dalawang pinsan, nakaramdam ng matinding kalungkutan si Mobita na para siyang sinasakal. Nandito na pala ang malas sa buhay natin mommy, nakaismed na wika ni Helen. Magbalot-balot ka na gayong wala na si Kadyo, kay Mr. Choi ka natitira. Ho, nabayaran ka na ni Mr. Choi ng 100,000, ibabahay ka na niya. Wala ko kayong karapatang ibenta ko, Chang, ang Mr. Choi na sinasabi nito ay ang owner ng lupain ng kanilang lugar, balita ding sangkot ito sa illegal na gawain. Walang hiya kang babae ka. Wala kang utang na loob, hinila ng tiyahin ang kanyang buhok. Hinawakan naman ni Helen ang braso niya at kinaladkad siya ng mga ito papasok ng kanyang silid kasunod ng mag-ina. Bitawan niyo po ako, Chang, maawa kayo sa akin, dyan ka, bukas ay kukunin ka ng mga tauhan ni Mr. Choi, isinara nito ang kanyang silid at narinig niyang nilagyan nito ng kandado. Chang, buksan ninyo ito, pakawalan ninyo ako dito. Tama lang sa iyo yan, mommy, yung parte namin ni ate nasaan na. Wala siyang magawa kundi ang humagulgol na lang, wala siyang mahihinga ng tulong, alam niyang sa mga sandaling iyo ay nasa club na si. Nakatulog si Mobita sa kakaiyak, nang imulat niya ang kanyang mga mata ay madilim na ang paligid, kinabahan siya nang may marinig siyang kaluskos. Sino yan? Sigaw niya at pilit niyang inaaninag ang parte ng silid kung saan niya narinig ang ingay. Bamaha ang liwanag sa paligid ng buksan nito ang ilaw sa kanyang silid. Bamadya ang pagkagulat at takot sa kanyang buong pagkatao nang masilayan niya ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan na nakangisi sa kanya. Pulang-pula ang mga mata nito at naamoy niya ang amoy ng alak at sigarilyo sa bibig nito nang ailapit nito ang mukha sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Di ba sinabi ko sa iyo na magiging akin ka? Dahan-dahan siyang umurong subalit dinamba siya ng lalaki. Kimpoy, ano ba, maawa ka, huwag mong gawin sa akin ito. Ang kinis mo, matitikman na din kita, hindi ako makakapayag na makauna si boss sa iyo. Hinawakan nito ang kanyang dalawang kamay at pilit siyang hinahalikan, pilit niyang iniiwas ang kanyang mukha at tinutulak ito. Nang hihinang daing niya nang sikmuraan siya ni Kilpoy, tumulo ang kanyang luha. Diyos ko, maawa ka, huwag ka nang manlaban, babe, masasarapan ka sa gagawin ko, dinilaan nito ang kanyang mukha. Direng-diri si Mobita sa ginagawa nito, ang kamay nito ay pilit na tinatanggal ang kanyang pang-itaas. Naramdaman niya ang malamig na bagay sa kanyang dibdib, napasinghap siya nang makita ang patalim na hawak nito. Pilit niyang kinalma ang sarili, kailangang makaisip siya ng paraan para makawala dito. Pinigilan niya ang sariling huwag manlaban, Kimpoy, babe, malambing na bulong niya sa lalaki. Tumigil ito sa ginagawa at tinitigan siya, bakas ang pagkagulat sa mukha nito. Sinasabi ko na nga ba at bibigay ka din, hinaplos niya ang pisngi nito, lahat ng pagpipigil ay ginawa ni Mobita para di siya masuka. Ilayo mo na yang hawak mo. Pilit niyang tinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay nang hawakan niya ang laylayan ng suot nitong t-shirt. Nakangising binitawan nito sa side table ng higaan niya ang hawak nitong patalim. Nakangiting dahan-dahan niyang itinataas ang suot nitong damit, inipon ni Mobita ang lahat ng kanyang lakas at tatag. Nang iangat nito ang dalawang braso para maubad ang damit, yun na ang pagkakataong hinihintay niya. Hinigit niya ang damit upang maitakip ito sa mukha ng lalaki. Pilit nitong kumakawala, buong lakas niya itong itinulak at nahulog ito sa sahig, kahit nanginginig ay tumakbo siyang nakayapak at lumabas ng bahay. Mobita, tawag ni Kimpoy sa kanya, walang lingon-lingon na tinakbo niya ang daan palabas ng iskinita, natanawan niyang nakakumpul ang mga barkada ni Kimpoy sa kanto. Alam ni Mobita na walang tutulong sa kanya pero nagbaka sakali siyang tinakbo ang papunta sa tindahan ni Aling Minay.
Aling Ninay, Sus Mariasep, napano kang bata ka? Gulat na tanong nito. Binuksan nito ang pintuan at dali-dali siyang pinapasok. Tulungan ninyo po ako, hinahabol po ako ni Kimpoy. Halika, dito ka sa bodega, inakay siya ng matanda sa di kalakihang silid. Puno ito ng mga kahon at basyo ng bote ng alak at soft drinks. Salamat po, hanapin ninyo, hindi pa yun nakakalayo, boses ni Kimpoy ang nolanagan niya. Nagkatinginan sila ni Aling Ninay. Inayos nito ang mga box para matakpan siya, nanginginig na niyakap niya ang sarili. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay, lumuluhang tumango siya rito. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay bumukas ang pintuan. Mobita, sanara ko na ang tindahan, hinahanap ka pa din nila Kimpoy pati ang bruha mong tiyahin. Dito ka muna sa bodega, dadalhan kita ng kumot at unan, may extra akong foam at electric fan, mahirap na, heto, kumain ka muna. Aling Ninay, salamat po, ano ba ang nangyari? Sa nanginginig na tinig ay isinalaysay niya ang nangyari mula sa pagbebenta sa kanya ng tiyahin kay Mr. Choi hanggang sa tangkang pagsasamantala ni Kimpoy sa kanya. Langia talaga yang bruhang kunsing na yan, Aling Ninay, kailangan ko pong makausap sila Lane. Sige ako ang bahala, huwag kang mag-alala. Chismosa ako pero alam ko kung saan lulugar. Maraming salamat po talaga, wala iyon, o siya magpahinga ka na, bukas ng umaga ay aabangan ko ang pag-uwi ni Lane, kumain ka na, kukunin ko ang gagamitin mo at kukuhanan na din kita ng pamalit. Kinuha niya ang plato na may kanin at pritong isda. Hindi niya magawang lunukin ang pagkain na inihain ni Aling Ninay. Lumuluhang tumingala siya at pumikit, Panginoon kong Diyos, tulungan po ninyo ako, gusto ko pa pong mabuhay pero nanghihina na po akong lumaban. Nangangalit ang bagang ni Kimpoy, nalibot na nila ang buong lugar pero ni Anino ni Mobita ay di nila makita. Wala talaga pare, lagot tayo kay Bossing, bakit kasi naisip mo pang pakialaman si Mobita? Tumahimik ka, hindi ka makakalayo Mobita, magbabayad ka sa pag-iisa mo sa akin. Langgo sa alak si Derek habang akay-akay ni Andy at ni Paul, tinawagan siya ng head ng security detail ng kapatid, mabuti na lang at nasa Maynila din ang dalawang kapatid kaya tinawagan niya agad ang mga ito, binuksan ni Vincent ang kondo ng kapatid, habang ang kanyang isang kamay ay nakaalalay sa asawa. Lumuwas sila ni Ella dahil dumalaw sila sa mga biyenan niya. Sige na love, ikuha na lang ako ng maligamgam na tubig. Kumuha siya ng basin at nilagyan niya ng hot water at cold water. Kumuha din siya ng towel, siya na ang nagpalit ng damit ng Kuya Derek niya matapos itong panasan. Salamat mahal ko, we are one family, love, malungkot nitong tiningnan ang bayaw, he's hurting, he needs all the support we can give, hindi madali ang lahat ng nangyari at mga nalaman niya. Niyakap niya ang asawa, nasasaktan siya, silang lahat para sa nakakatandang kapatid. Lahat silang magkakapatid ay ang Kuya Derek nila ang naging sandigan. Kaya naman ang makita itong halos mawalan na ng malay sa kalasinggan at puno ng pasa at sugat ang katawan at mukha ay sumusugat sa kanilang buong pamilya. Vincent, naitawag ko na sa mama, si Paul ay nagbukas ng 3 boteng beer at inabot sa kanila ni Andy. Sa guest room lang ako, paalam ni Ella sa kanila. I don't know what to do anymore. Nag-aalala na ako sa mama at sa lola, laging umiiyak. I hated her for doing this to Kuya Derek, she's gone, hate her won't do any good to Kuya and to our family. Anong gagawin natin, tatakbo ka pa ba ngayong eleksyon? Ewan ko, iba na ang sitwasyon ngayon pero umaasa pa rin ako na hihilahin niya ang sarili niya. Nagpipiesta ang mga kalaban natin, as if we bothered about it. Abala ang bawat isa sa pag-iisip at pag-aalala sa kuya nila. Masakit ang ulong nagmulat ng mata si Derek, nagtataka pa siya kung paano siya nakauwi. Ang huling naalala niya ay nasa warehouse siya matapos ang 3 laban niya ng gabing yun. Baliwala sa kanya ang sakit ng ulo at mga sugat sa kanyang katawan. Wala nang sasakit pa sa idinulot sa kanya ni Melinda. Ayon sa nabasa niyang report na binigay ng papa niya, ang lugar kung saan naaksidente ang sinasakyan ng asawa ay papunta ng airport. Hindi niya na inalam ang may kinalaman sa aksidente. He is busy grieving without knowing na balak siyang iwanan ng asawa at sumama sa kabit nito,
may dalang suitcases at nakita din ang 2-flight ticket papuntang Amerika. Her lover is one of her bodyguard, died on the spot nang bumangga ang sasakyan ng asawa niya na minamaneho ng lalaki sa cargo truck. Ngayon ang labis na nagpapakirot sa kanya ay ang posibilidad na ang pinagbubuntis ng asawa ay anak ng lalaki nito. Kinuyam niya ang kanyang kamao at inabot niya ang larawan nilang mag-asawa, mahigpit niya itong hinawakan at ibinato niya sa pader. Bumukas ang pintuan at pumasok ang hipag niya. "Kuya, good morning," bati nito sa kanya na kinakonot ng noo niya. "What are doing here?" tanong niya Cav Ella. "Kasama ako nila Vincent, Kuya Andy at Kuya Paul." "Ito kuya, inumin mo muna ito para mawala ang hangover mo." Inabot nito sa kanya ang gamot at tubig. "Vincent is preparing breakfast, sasabay ka ba sa amin umuwi sa hasyenda kuya?" "What?" Bahagyang tumaas ang kanyang boses pero parang baliwala lang ito kay Lexi. "I'm sorry." "No problem kuya," hindi naman nagulat si baby. Gaya ng una ay muli siyang nakaramdam ng sakit at lungkot habang nakatitig sa tiyan ng hipag. Marahil ay napansin ito ni Ella, umupo ito sa tabi niya. Nagulat siya nang abutin nito ang kanyang mga kamay at inilapat sa tiyan nito. "Alam mo ba kuya, noon maraming nangyari sa akin na di maganda. Madaming beses ko nang hindi ginustong mabuhay." He knows what she was referring to dahil nalaman nila ang mga pinagdaanan nito. Hindi siya nakaimik, yumuko siya pero ang kanyang kamay ay di niya inalis sa pumipintig na tiyan nito. "Kuya, kahit gaano kasakit ang mga nangyayari sa buhay natin o mangyayari pa, kailangan nating patuloy na mabuhay, hindi para sa iba kung hindi para sa sarili natin at sa Panginoon Diyos." Nang inig ang boses nito, tumulo naman ang kanyang luha. "Alam ko na wala ako sa posisyon na panghimasukan ang mga ginagawa mo ngayon, it's your life anyway. Pero nasasaktan ako dahil kapatid ang turing ko sa iyo. Miss na miss ka na ng buong pamilya natin, come back to US kuya." Sinapo niya ang kanyang mukha at buong laya siyang humagulgol. Lahat ng sakit na naramdaman niya lalong tumindi. Isang pamilya sana na pinangarap niyang buuin ang nawala sa kanya. Ang pangluloko ng babaeng inibig niya sa napakahabang panahon. "Hold your pain, kuya, and come home with us and live again." Narinig ni na Vincent ang mga sinabi ng kanyang asawa, namasa ang kanyang mga mata at sumisinghot din ang dalawang kapatid. Samantala, nasa harapan ng club si Mubita, hindi niya nakausap si Lelaine dahil hindi ito umuwi. Makalipas ang ilang araw na pagtatago niya sa bodega ni Aling Minay, ay naglakas loob siyang umalis sa lugar nila para pumunta sa iisang lugar na alam niya na pwedeng makatulong sa kanya. Nakausap niya sa telepono si Cheska at pinaalam sa kanyang isinama si Lelaine ng taong nakabili rito sa auction ng club. "Mobita, lumapit ka kay Boss Maki, siya ang makakatulong sa iyo. Hindi ko alam kung tama bang ialok ko ito sa iyo. Ang naisip ko lang, kung may taong pwede kang mailayo sa mga demonyong naghahanap sa iyo ay si Boss Maki yun. Sumali ka sa auction, 70% ng bid ay sa iyo mapupunta. Magbagong buhay ka at lumayo." Matapos niyang pag-isipan ng payo ni Cheska ay nagpaalam siya kay Aling Minay na hindi sinasabi kung saan siya pupunta. Binigyan siya ng matanda ng 1,000 at pinasabay siya sa inaanak nito na nagde-deliver ng alak hanggang sa makakuha siya ng taxi. Pinapasok siya ng security ng club, bamantong hininga si Mubita, buo ang kanyang loob na kumatok sa pinto. Buo na ang desisyon niyang patuloy na mabuhay at takasan ang magulong buhay na meron siya. Pinapangako niya na babalik siya sa tamang panahon para maningil. "Welcome back, Mayor," sabay-sabay na bati sa kanya ng mga empleyado. "Good morning everyone," ganting bati niya at tumuloy na siya sa kanyang tanggapan. "Natawagan mo na ba si Mr. Suarez?" tanong niya sa kanyang assistant na si Philip. "Yes Mayor, your meeting with the rest of the campaign team is set for tomorrow at 10 in the morning. Seryoso ang mukha nito pero ramdam niya ang kaba. "Relax Philip, I'm okay. Naipadala mo na ba yung pinabili kong sushi sa hasyenda?" "Yes Mayor, kay Ma'am Ella po mismo inabot ng tao natin." "Okay, let's go to work. Gusto kong bisitahin ang bawat kagawaran." "Sige po, Mayor." Matapos ang araw na kinausap siya ng hipag, sumama siyang umuwi sa hasyenda. He will try to live again but his heart and mind is still in pain.
Alam niyang hindi sang-ayon ang pamilya sa magiging desisyon niya pero this time he will go with it no matter what. Nagring ang kanyang cellphone, sumenyas siya kay Philip na susunod siya. Hello, Mayor, all set, I sent the code, wika ng kausap. Okay, I will be there, are you sure about this? Yes, okay, see you then, salamat. Pagka-end ng tawag ay binuksan niya ang message na pinadala nito. He clicks the link that was sent on his phone yesterday. Nag-prompt ang enter code, he types the code na pinadala ng tumawag. He just has to wait for the confirmation for the location of the event. Napabuntong hininga siya. He can't believe that he will really going to do it, but he knew, to be able to continue living, he needs to do this. Nasa hotel suite si Mobita. Kinausap niya si Boss Maki sa pagsali niya sa auction, at tapos ang pagpirma niya sa kontrata ay pinasamahan siya nito sa tauhan, hindi kagaya ng ibang babaeng kasali sa auction, pinaalam sa kanya na 4 na tao lang ang bidder niya. Naalala niya ang naging pag-uusap sa pagitan nila ni Boss Maki. Mobita, nais kitang tulungan, ito lang ang magagawa ko para sa iyo. Boss, sa susunod na linggo magaganap ang underground auction, 4 lang ang magbibiding sa iyo. Hindi kagaya ng ibang kasali sa auction, you will not put on display. They will receive your details and if they are interested they will place their bid. The highest bidder will be waiting for you at the secret location. Ang tao ko ang magdadala sa iyo. Boss Sonny, sa ganoong paraan, hindi mo mararamdaman na isang piraso lang ng paninda. Bukod sa ang partikular na setup na yon ay may panimulang bid na 1 milyon, ito lang ang magagawa ko para mabawasan mo ang pasanin. Tumango siya, hawak ang kontrata na nagsasabi na makukuha niya ang parte niya makalipas ang 3 araw matapos siyang maklaim ng nanalong bidder, walang pananagutan ang club sa anumang mangyayari sa kanya. Nanginginig ang mga kamay na pinirmahan niya ang kontrata, alam niyang ang kanyang gagawin ay katumbas ng kanyang pansamantalang pagtakas sa buhay na meron siya ngayon, madudugtungan nito ang kanyang buhay. Dadalhin ka ni Tino sa pansamantalang tutuluyan mo, wala kang kakausapin kahit sino, mananatili ka roon hanggang sa sandaling may manalo sa bidding. Opo boss, tumayo siya, tinawag nito ang tauhan, iginaya siya na sa hula niyang si Tino, papalabas na siya ng pintuan nang tawagin siya nito, nilinggan niya si Boss Philip. Mobita, don't look back, don't trust anyone kahit pa ang taong makakabili sa iyo. Mabuhay ka and I am really hoping you will live. Bakas ang sensibilidad sa winika nito. Tumulo ang kanyang luha at nakangiting tumango siya rito. Ano ka ba namang bata ka? Ako'y nahihilo sa iyo. Wika ni Mang Tino sa kanya na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Pabalik-balik kasi siyang naglalakad, iiling-iling itong nakatingin sa kanya. Kinakabahan po kasi ako, paano kung masamang tao ang makabili sa akin? Napaghandaan mo na ito di ba? Kumalma ka, nagaganap na ang auction. Maya-maya lang pagkatapos nun ay ikaw naman ang auction. Kaya nga siya mas lalong kinakabahan dahil ilang sandali na lang ay haharapin niya kung anong klaseng buhay ang naghihintay sa kanya. Lumipas ang mahigit 1 oras nang magring ang telepono ng hotel suite niya. Tinanguan siya ni Mang Tino na sagutin ang telepono, iniangat niya ito at sinagot ang tawag. Hello, Mobita, the highest bidder bought you for 10 million, tinig ni Boss Philip. Napasinghap siya at naglandas ang kanyang luha, nakaramdam siya ng takot sa laki ng perang pinangbili sa kanya. Anong klaseng tao ang bibili ng babae ng ganun kamahal? Sige po, good luck, Mobita, dadalhin ka na ni Tino. Maraming salamat po, Mang Tino, mag-aayos lang po ako saglit. Sige, pumasok siya sa banyo at humarap sa salamin, pilit niyang pinapahid ang luhang ayaw mampat sa pagtulog. Mobita, kaya mo ito, kakayanin mo ito, wala nang atrasan pa. Pumikit siya at yumuko at lumuluhang nanalangin, Panginoon, patawarin mo po ako. Hindi ko po alam kung anong buhay ang naghihintay sa akin, Panginoong Diyos, hayaan mo po akong mabuhay. Nakapiring ang kanyang mata, nalalayan siya ni Tino na makalabas ng sasakyan, tinanggal nito ang piring, unti-unting iminulat niya ang kanyang mga mata. Mobita, mag-iingat ka. Hanggang dito lang kita sasamahan. Iniabot nito sa kanya ang keycard, ang elevator na ito ay diretso sa penthouse, gamitin mo ang keycard para makapasok sa suite, good luck anak,
Sana ay dumating ang pagkakataon na magkita pa tayo. Binigyan niya ng mahigpit na yakap si Mang Tino, sa 10 araw na magkasama sila ay naging mabuti ito sa kanya. Salamat po, sige na, pinindot nito ang elevator button at bumukas ito, tumango ito sa kanya. Kabadong pumasok siya ng elevator, habang papasara ito lalong kumabog ang kanyang dibdib. Ilang saglit pa ay tumunog ito hudyat pa nasa penthouse na siya, bumukas ang elevator, nangangatog ang tuhod na lumabas siya. Bumungad kay Mobita ang hall na may nag-iisang pintuan, naglakad siya sa carpeted floor, kinalma niya ang sarili, nagpakawala siya ng hininga bago niya nilapat ang keycard sa magnetic lock nito. Narinig niya ang tunog mula sa pinto at unti-unti itong bumukas, dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng suite. Malamlam ang liwanag na nagmumula sa wall light ng silid, naaninag niya ang malaking balto na nakatalikod sa kanya, nakatingin sa glass wall na tanaw ang city lights. Kinakabahan, nakatayo lang siya sa gitna ng silid, parang napipi siyang walang lumalabas na tinig sa kanyang mga lobby, hindi niya din alam kung anong sasabihin sa lalaki. Inisip niyang isang halimaw o pangit na tao ang nakabili sa kanya, pero ramdam ni Mobita ang authority na binabadya ng pagkakatao nito. Sign the contract on the bed, malamig na wika nito sa baritonong tinig na nagdala ng kilabot sa kanyang buong pagkatao. Naglalambot ang kanyang tuhod na lumapit siya sa kama at naupo dahil baka mabuwal siya anumang sandali. Kinuha niya ang papel at Parker pen, binuklat ni Mobita at binasa ang nakasaad sa kontrata. Nakasaad dito na magpapakasal sila 2 araw mula ngayon. Sa loob ng 1 taon ay kailangan niyang ipagbuntis ang tagapagmana nito at mananatili siyang alipin ng lalaki hanggang sa naisin nito at kung dumating ang panahon na matapos na ang papel niya sa buhay nito, ay maghihiwalay sila at makakatanggap siya ng karagdagang 10 milyon kapalit ng di niya paghahabol sa magiging anak nila. Hindi makapaniwalang tiningnan niya ito, nakatalikod pa din ang lalaki na pinagpapasalamat niya dahil naitago niya ang matinding sakit na bumakas sa kanyang mukha. Napakababa talaga ng tingin niya sa kanyang sarili pero wala na siyang pagpipilian pa. Sign it, gusto ko nang magpahinga. I have an important meeting tomorrow. We need to travel by air before 7 in the morning. Nang inig ang kamay na pinirmahan niya ang ibabaw ng nakasulat niyang pangalan, binasa niya ang katapat nitong pangalan na may lagda na, signed by Derek Mondregal.